Ayun, welcome sa Usapang Basketball Show. Ako nga pala si Jonas, inyong host. So, kakagaling ko lamang sa bahay ng tropa. Nanood kami ng Game 7 between the Denver Nuggets and the Minnesota Timberwolves. Ito, medyo napainom ng konti. Kakauwi ko lang. So, we're gonna do a reaction on just concluded game 7 of that series, final score 98 to 90 na nalo ang Minnesota Timberwolves to win the series, and haharapin nila ang Dallas Mavericks sa Western Conference Finals. Ito, napakagandang matchup na to sa susunod finals, Western Conference Finals. So, pag-usapin natin itong matchup na to. So, Denver Nuggets, they started strong. Si Jamal Murray, ang ganda na pinakita no first half. Nikola Jokic, ang ganda rin na pinakita no first half. Si Jamal Murray, meron ata 24 points kagad eh. First half pa lang. Si Anthony Edwards, a star player ng Minnesota Timberwolves, walang ginawa masyado nung first half. 5 points lang ata with the 1 out of 6 shooting, if I'm not mistaken. Puro double team ang nakikita niya, which is yung nakikita niya the whole series, pero although puro double team ang nakikita niya, he still average of 30 points, 6 rebounds, 6 assists, in 50% field goal percentage, 40% 3-point field goal percentage, and 82% free throw percentage. So kahit na nagdo-double team siya, pero he's still effective. Pera lang sa larong ito. So pag-usapan muna natin yung mga natalo sa Denver Nuggets. So, dalawa lang ang kumamada sa kanila, si Nikola Jokic at si Jamal Murray. Tapos the rest, yung mga role players, wala masyadong contribution sa mga role players nila, especially from MPJ o Michael Porter Jr. Ilan lang na points niya, kukunti lang. Malas sa 3. 7 points, 3 out of 12. 3 out of 12 field goals, and 1 out of 6 3-point field goal percentage. Isa lang na ipasok niya sa 3. Aaron Gordon, hindi mo naramdaman. 4 points, 4 rebounds, and 2 assists. Tapos naglaro siya ng 42 minutes and almost the whole game. Tapos si Nikola Jokic, halos naglaro ng buong game. Nagpahinga lang ng 1 minuto ng first half. Pero meron siyang 34 points, 19 rebounds, and 7 assists. Meron siyang 3 turnovers. Pero ang costly dito, yung mga turnovers niya, ni Nikola at ni Jamal Murray nung huli. Maaga pa lang lumamang na sila. First half, lamang sila ng 15. Ipo sila ng third quarter na taas nila ng 20. Akala namin, puta, tapos na to. Lamang ng 20 third quarter at home. Kumbaga nasa home court mo, lamang kayo ng 20. Pero nangyari, nag-step up ang depensa ng Minnesota Timberwolves. Back-to-back turnovers. Ito, dito mo makikita yung problema ng Denver Nuggets. Si Jamal Murray kasi parang naging point guard nila, ball handler. Siya yung nagbababa ng bola. Hindi siya si Nikola Jokic. Ngayon, si Jamal, ang dami niya naging error na sunod-sunod, yung nag-cause ng momentum, na shift ng momentum sa kabilang team. Diba, ang dami niyang dribble behind the back, malalami ang dribble, tapos na aagawan siya, na idadakdak ng kabila.
Kasi kapag yung kabilang team no, dumadakdak, yung kumpiyansa nila tumataas. Tumataas, ano? So, dito mo makikita na kulang sila sa ball handler. Hindi mo naman pwedeng pagsabayin si Jamal Murray, tsaka si Jackson, si Reggie Jackson. Kasi, si Reggie Jackson walang depensa, si Jamal Murray wala rin masyadong depensa. So, hindi mo sila pwede pagsabayin, ano? Kung hindi, kakainin sila ng buhay ni Anthony Edwards. Most of the time, nakikita mo si Nikola Jokic yung nagdadala ng bola. Ang problema ngayon doon, kapag si Nikola Jokic lagi nagdadala ng bola, mabilis siya mapapagod. Nung huli, napagod na yung shooting niya, hindi gumagana. Unang 7 tira niya sa 3 points, walang pumasok. Ano? Kasi ganito yon. Isipin mo, sentro ka. Ikaw na i-rebound, ikaw magdadala ng bola, magko-court to court ka, kapag kaya mo, dadrive ka. Pero pag hindi mo kaya, papasa mo. Ngayon, pag pinasa mo, kailangan mo bumaba na naman sa depensa. O yan, nawalan. So, yung takbo na takbo mo, di ba? Ang dami mong tinakbo. Hindi katulad ng iba na minsan nakatayo lang. Si Nikola Jokic tumatakbo from the moment na na-rebound yung bola hanggang sa opensa eh. So, doon mo makikita na kulang sila sa ball handler o point guard. No? Doon ang lamang ng Minnesota Timberwolves dahil meron silang Mike Conley. Wag di rin natin we need to give credit to Minnesota Timberwolves kasi sila yung number 1 defensive team in the NBA. Regular season pa lang. Yung offense nila medyo spotty, ano, yung medyo meron dito, meron dyan. Wala masyado consistency yung offense nila. Pero kapag number 1 defensive team ka, most of the time you're gonna go deep into the playoffs. So, parang marami kang mapupuntahan. Sa history ng mga champions ng NBA, no? Most of the time yung mga nagcha-champion malalakas dumepensa. Kahit na sabihin niyo yung dynasty ng Golden State Warriors noon, sila isa sa mga number 1 defensive team in the NBA ng mga panahon yun. Hindi lang dahil sa offense ni Steph, ni Clay. Minsan isipin natin puro offense lang, hindi, dumidepensa rin sila. Yung mga panahon ni Shaq, ni Jordan, di ba, mga defensive minded teams. Ngayon itong Minnesota Timberwolves, ito yung meron sila. Na ayun, nag-step up yung depensa nila. Yung second half, doon nakuha nila yung momentum. Ngayon, pumake up yung offensa, no. Tapos, yung mga bading shot ni Rudy Gobert, yung kaliwa na parang hindi niya, tapos yung mga free throw niya pumapasok, tapos yung mga fadeaway niya na pumapasok, alam mo na matatalo kayo. Excuse me. Ito, ayun, kapag pumapasok ang mga ganong tira, nakakaano ng kumpiyansa yan bilang kalaban eh. Tipong, ano ba naman yun? Parang last second na fade away, Rudy Gobert na ipasok pa. 'Di ba? Bumababa yung kumpiyansa mo nun. Parang ano ka. Ang ganda ng tapos yon, tinabad na ng huli kasi lamang sa athleticism yung kabila, Minnesota Timberwolves. Nung huli, yung mga offensive rebounds nung di ba? Although nagkaroon 19 rebounds si Nikola Jokic, ano. Pero mga crucial nung huli, pero pagod na siya. Makikita mo hindi na niya maitulak, may box out yung mga kalaban. Puro offensive rebounds, put back dunks. 2 beses naghahabol sila, no. Si Naz Reid put up dunk. Si Karl Anthony Towns, ganoon din ginawa. Tapos, ang ganda na contribution ng bench ng at saka yung mga role players sa Minnesota Timberwolves, ano. Kaya yung nabanggit natin kanina, 2 lang yung nag-double digits sa Denver. Sa Minnesota Timberwolves, 6. Burahin mo, 6. So, ang highest pointer nila, Jaden McDaniels at Karl Anthony Towns.
Rudy Gobert with 23 points each. Rudy Gobert, 13 points. Anthony Edwards, nag-pick up ng second half, 16 points. Mike Conley, 10 points. Naz Reid, 11 points. Ano. So, si Jaden McDaniels, ang ganda ng ginawa. Di mo napapansin, nakaka 20 puntos na. Ganun lang. Si Karl Anthony Towns, props to him. Ito isa sa mga very inconsistent players in the NBA. Ano? Excuse me. Di mo alam kung ano makukuha mo kay Karl Anthony Towns sa isang ngayon o bukas. Number 1 pick ito noon, pero hindi mo alam kung anong makukuha mo sa kanya. Pero ngayon, agresibo siya. Kasi kung nasa loob si Gobert tsaka siya, most of the time, meron siyang mismatch. Ano? So, lalo na sa offense. He took advantage of those mismatches during the entire game. Pag nakita niya, mas maliit yung kalaban niya. Sinusugod niya. Maaga pa lang sa fourth quarter, penalty na kagad sila. Dahil din sa kanya. Si Rudy Gobert, nabanggit na natin, yung mga tira niyang bading shot, pumapasok, mga free throw niya pumapasok. Si Anthony Edwards is just being himself, yung usual self niya. Although malas siya, no? Pero nung second half, yung energy niya, hindi nawala. Di ba? Hindi nawala. Yung mga key steals niya from Jamal Murray, kay Nikola Jokic, yung mga tapik-tapik ng bola. Very active hands, ano? Buruin mo, 21-3 run. Lamang ang Denver ng 20, tapos tumimeout sila pagbalik 21-3 run. Naging dalawa kagad ang lamang na lang ng Denver Nuggets na tanggal nila yung 18 puntos na kalamangan dahil lang sa depensa. Nagsimula lahat sa depensa. Tapos mga tira ni Mike Conley, 3 points niya, very effective. Mga lalo na mga medyo mag-expire na shot clock, ano. Kung mapapansin nyo rin, yung run na yun, 21-3 run, laging nag-uubos na lang ng oras yung Denver Nuggets, ano. Yun yung sign na hindi sila makatira ng maayos. So, tapos dalawa lang yung point of offense nila. It's either Nikola Jokic or Jamal Murray. Tapos laging high pick and roll, lagi na lang pick and roll, parang every play. Yun na lang yung play nila. Naging predictable. So na-predict ng Minnesota Timberwolves na ito lang gagawin nila every single play. Tapos yung mga tira nila, it's almost 3 seconds remaining in the shot clock. So laging nauubusan sila ng oras para tumira. So, ayun. So, tama yung prediction ko, panalo yung Minnesota Timberwolves. Just because of their defense and their athleticism. Mga bata sila. So, ayun. So, next round will be the Dallas Mavericks and the Minnesota Timberwolves. So, yun. So, yung Denver, feeling ko sa off-season, kailangan nila isa pang ball handler o kaya point guard ng patino. Kasi si Jamal Murray, mas effective to para sa akin bilang shooting guard o off guard. So, sige na nag-combo guard minsan, no? Mas magiging effective yan na hindi siya yung primary ball handler. So, ayun lang. So, siguro yun lang muna sa ngayon. Susunod natin pag-uusapan ay siguro Game 1 ng East Finals or West Finals. Iba yung pinagdadaanan ng Minnesota ngayon. Kung isipin mo, ano? Iba yung Western Conference. Iba yung Western Conference ngayon kaysa sa Eastern Conference. Eastern Conference, napakahina. Kung nandun, kunyari, yung Denver Nuggets sa East o kung Los Angeles Lakers or Golden State Warriors, yung mga yun,
kahit yung Sacramento Kings, kaya nilang mag Eastern Conference Finals eh. Kaya swerte, Boston Celtics, wala masyadong competition sa East. Pero ang tingin ko talaga sa West mapupunta yung champions, NBA champions, So yun, next video natin siguro mga prediction between the Western Conference Finals and Eastern Conference Finals. So kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like, paki-subscribe na rin at comment na rin kayo kung ano yung gusto natin pag-usapan dyan. So, yun lang ngayon. Maraming salamat sa pagpapanood ng Usama Basketball. At peace!